Sa loob ng maraming dekada, iisang tanong ang paulit-ulit na bumabalik sa mga scientist na nag-aaral ng Mars. Posible kayang may buhay na minsang umiral doon? Sa unang tingin, parang imposibleng isipin. Ang Mars kasi ngayon ay isang malamig at tuyong mundo na palaging binabayo ng radiation at halos walang kapaligiran dito na kayang suportahan ang buhay. Pero habang mas dumarami ang mga misyon na ipinapadala roon, mas lumalakas din ang ebidensyang may ibang kwento ang planetang ito noon. Sa halip na direktang maghanap ng mga nilalang o fossil, may mas simpleng sinusundan ng mga scientists at ito ay ang tubig dahil ang tubig ay buhay. Kaya kung mapapatunayang may tubig talaga doon noong unang panahon o miski may makitang bakas lang ng ilog o lawa ay malaking hakbang na iyon sa paghahanap ng sagot sa isa sa pinakamalalaking misteryo ng kalawakan. Sa kabila nito, ito na din ang isa sa pinakamahabang scientific investigations sa kasaysayan ng space exploration at sa katunayan ay hindi tao ang mga investigator nila dito, kundi mga robots. Mga rover sila na libu-libong kilometro ang layo sa Earth at dahan-dahan itong gumagapang sa pulang desyerto ng Mars habang nangongolekta ng mga larawan, bato at chemical data. Pero may nakita ba talaga silang bakas ng tubig doon? At ano-anong mga hakbang pa ang ginawa ng mga siyentipiko sa Mars? At ano ang resulta sa mga ginawa nila? At ang pinakamahalagang tanong ay pwede ba talagang mabuhay ang tao doon? At yan ang ating aalamin. Pero bago tayo magsimula, huwag kalimutang i-like ang video na ito. Malaking bagay na ito para sa aming mga content creator. Maraming salamat at ngayon simulan na natin. Noong early 2000s, ipinadala ng NASA ang Opportunity rover sa Mars na may malinaw na misyon. Hanapin ang mga bakas ng sinaunang tubig. Sa loob ng maraming taon tumawid ang Opportunity sa malalawak na kapatagan, mabuhanging lugar at mga bunganga ng meteor. Mahigit 30 kilometro ang nalakbay nito at malayo na ito kaysa sa inaasahan ng mga engineers. Habang nagpapatuloy ang paglalakbay nito, nakakita ang rover ng iba't ibang klase ng bato at mineral na nagpapahiwatig na minsang nakaranas ng pag-agos ng tubig ang ilang bahagi ng Mars. Ngunit may problema. Kahit may mga palatandaan ng tubig, hindi pa rin sapat ang ebidensya para sabihing may matagal na umiiral na lawa o karagatan doon. Posibleng pansamantalang pagbaha lamang ang nangyari. Posibleng panandaliang pagkatunaw lamang ng yelo. Kaya naghanap pa ang mga scientist ng mas matibay na ebidensya. Doon naging mahalaga ang isang napakalaking bunganga ng meteor na kilala bilang Endeavour Crater. Ayon sa mga obserbasyon mula sa orbit, may natukoy na clay minerals sa paligid nito. At para sa mga planetary scientist, napakahalaga ng clay. Hindi basta-bastang nabubuo ang mga mineral na ito. Karaniwan silang nalilikha kapag matagal na nakikipag-ugnayan ang mga bato sa tubig. Sa madaling salita, kung may clay, malaki ang posibilidad na may tubig na nanatili roon sa loob ng mahabang panahon. Habang papalapit ang Opportunity sa Endeavour Crater, unti-unting nagbago ang view. Pagkatapos ng maraming taon na halos plain lang na kapaligiran ng nakikita nito ay sa kalaunan ay nakita na rin nilang lumitaw ang mga burol at mga lumang rock formations. Para itong pagbubukas ng panibagong kabanata sa kasaysayan ng Mars. Noong tuluyang marating ng rover ang gilid ng Endeavour, nakarating ito sa isang lugar na tinawag na Spirit Point. Tinawag itong Spirit Point bilang pagbigay-pugay sa rover na Spirit na dati ring nag-explore sa kabilang bahagi ng Mars. At mula sa lokasyong iyon, malinaw na nakita ng Opportunity ang lawak ng Endeavour Crater. At ang mas mahalaga pa roon, nagsimula itong pag-aralan ang ilan sa pinakamatatandang bato na natuklasan nito sa buong misyon. Dito nagsimulang lumakas ang paniniwala ng mga scientist na ang sinaunang Mars ay hindi katulad ng nakikita natin ngayon. Sa halip na isang malamig at tuyong disyerto lang, posible umanong mayroon itong mga lugar na may sapat na tubig upang makabuo ng mas komplikadong kapaligiran. At habang mas maraming sample ang sinusuri ng Opportunity, mas nagiging malinaw na ang kasaysayan ng Mars ay mas wet, mas aktibo at mas misteryoso kaysa sa inaakala noon. Ngunit ang tunay na nakakagulat na mga ebidensya ay hindi pa rito nagtatapos. Sa mga susunod na taon, may mas marami pang rover ang makakadiskubre ng mga palatandaan na minsang dumaloy ang tubig sa ibabaw ng Mars sa loob ng napakahabang panahon. Sa kabila nito, habang patuloy na sinusuri ng Opportunity ang gilid ng Endeavour Crater, may isang bagay na lalo pang nagpalakas sa hinala ng mga scientist na ibang-iba ang sinaunang Mars kumpara sa planetang nakikita natin ngayon. Hindi ito isang ilog, hindi rin isang lawa, kundi mga bakas ng tubig na minsang dumaloy sa ilalim mismo ng lupa. Sa iba't ibang bahagi ng lugar, napansin ng rover na hindi pare-pareho ang mga bato.
May ilang lugar na mas magaspang ang lupa, mas matatalas ang mga bato at halos walang bakas ng mga kakaibang bilog-bilog na mineral na dati nang nakita sa ibang bahagi ng Mars. Ipinakita nito na magkakaiba ang geological history ng bawat rehiyon ng planeta. At doon nagsimulang lumitaw ang ilan sa pinakamahalagang piraso ng ebidensya. Isa sa mga unang natuklasan ay isang malaking bato na nabuo mula sa pinagsama-samang mas matatandang piraso ng bato matapos ang isang napakalakas na impact event noong sinaunang panahon. Sa pagsusuri ng opportunity, napansin ng mga scientist na may mga elementong hindi karaniwang nakikita sa mga naunang sample. Ipinahiwatig nito na maaring may naganap na proseso sa ilalim ng lupa kung saan nagkaroon ng interaksyon ng tubig, init at mga mineral sa loob ng mahabang panahon. Pero mas kapansin-pansin ang sumunod na natuklasan. Sa isang bahagi ng batuhan, may manipis na puting guhit na tila ordinaryong bitak lamang sa unang tingin. Nang masuri ito ng mabuti, natuklasan na isa pala itong deposito ng gypsum. Sa Earth, ang gypsum ay karaniwang nabubuo kapag may tubig na dumadaloy at nag-iiwan ng mga mineral habang unti-unting sumisingaw o gumagalaw sa loob ng mga bitak ng bato. Para sa mga scientist, napakahalaga nito dahil hindi lamang nito ipinapakita na may tubig noon sa Mars. Ipinapakita rin nito kung paano gumalaw ang tubig sa ilalim ng ibabaw ng planeta. Parang ebidensyang naiwan sa isang lumang underground plumbing system na matagal nang tumigil sa paggana. Mas lalo pang naging interesante ang resulta ng pagsusuri. Ayon sa mga pag-aaral ng NASA, may mga palatandaang ang tubig na dumaan sa bahaging iyon ay hindi kasing acidic ng ibang natuklasang tubig sa Mars. At kung tama ang interpretasyong ito, nangangahulugan itong may mga lugar noon sa Mars na maaaring mas pabor para sa mga simpleng anyo ng buhay. Hindi pa ito patunay na may buhay nga roon. Pero isa itong mahalagang hakbang sa paghahanap ng mga kondisyon na maaaring sumuporta sa buhay. Habang lumilipas ang mga buwan, dumating naman ang isa pang hamon. Papalapit na ang Martian winter. Dahil solar-powered ang opportunity, kailangan nitong makahanap ng lugar kung saan sapat pa rin ang matatanggap nitong sikat ng araw upang manatiling buhay ang mga sistema nito. Kaya pansamantalang huminto ang rover sa isang mabatong lokasyon kung saan mas direktang tumatama ang liwanag ng araw sa mga solar panel nito. Habang naghihintay na matapos ang malamig na season, hindi rin nasayang ang oras ng rover. Patuloy itong nagsagawa ng mga obserbasyon at pagsusuri sa mga batong nakapaligid dito. At dito muling lumitaw ang isa sa pinakamalalaking palaisipan ng Mars, ang tinatawag na blueberries. Hindi ito prutas, kundi maliliit na bilog na mineral formations na unang natuklasan ng opportunity sa ibang bahagi ng planeta. Noong una, inakala ng mga scientist na natatangi lamang ang mga ito sa lugar ng landing site. Pero nang makakita muli ng kahalintulad ng mga istruktura sa bagong lokasyon, nagbago ang sitwasyon. Mas maliit ang mga ito, magkaiba ang komposisyon, magkaiba rin ang pagkakabuo, para bang may ibang proseso na responsable sa kanilang paglikha. At hanggang ngayon patuloy pa ring pinag-aaralan ng mga researcher kung eksaktong paano sila nabuo. Ang mahalaga, marami sa mga modelong sinusuri ng mga scientists ay may kinalaman pa rin sa presensya ng tubig noong sinaunang panahon. Pagkatapos ng maraming taon ng paglalakbay, may isa pang natuklasan ng opportunity na lalong nagpabago sa pagtingin ng mga scientists sa Mars. Isang mapusyaw na bato na hindi kahawig ng karamihan sa mga sample na nakolekta noon. Sa masusing pagsusuri, lumabas na ang batong ito ay dumaan sa matinding pagbabago dahil sa matagal na pakikipag-ugnayan sa tubig. Mas mataas ang ilang mineral na karaniwang nauugnay sa clay formation at mas mababa naman ang ibang elementong karaniwang makikita sa hindi na bagong bato. Para sa mission team, ito na ang isa sa pinakamalalakas na ebidensya na natagpuan ng opportunity sa buong misyon nito. Pagkaraan ng halos 9 na taon sa ibabaw ng Mars, malinaw na ang larawan na unti-unting nabubuo. Hindi simpleng tuyong disyerto ang sinaunang Mars. May mga lugar na minsang may tubig na nanatili ng matagal. May mga underground fractures na dinadaluyan ng mineral-rich water. At may mga kapaligirang posibleng mas angkop sa buhay kaysa sa inaakala ng mga scientist noong mga nakaraang dekada. Ngunit habang dumarami ang mga sagot, mas marami ring bagong tanong ang lumitaw. Kung may ganitong mga lugar sa Mars noon, gaano kalawak ang mga ito? Mayroon bang mga sinaunang lawa o delta na mas malinaw na magpapakita ng kasaysayan ng tubig sa planeta? Upang masagot iyon, nagpasya ang NASA na ipadala ang isang bagong explorer sa ibang bahagi ng Mars. Isang rover na may mas makabagong kagamitan at mas ambisyosong misyon. Ang susunod nitong destinasyon ay isang lugar na tinatawag na Jezero Crater, isang rehiyong pinaniniwalaang minsang tahanan ng isang sinaunang lawa bilyon-bilyong taon na ang nakalipas. Sa puntong ito ng investigasyon sa Mars, hindi na ang tanong ay kung may tubig ba roon noon.
Mas malaking tanong na ang sinusubukang sagutin ng mga scientists. Kung may tubig nga noon, sapat ba iyon upang makabuo ng buhay? Para masagot iyon, kailangan nilang hanapin ang mga lugar na matagal na nanatiling basa at may matatag na kapaligiran. Hindi yung mga lugar na minsang binaha lamang at agad ding natuyo. Isa sa mga pinakamagandang kandidato ay ang Jezero Crater. Ayon sa mga pag-aaral ng NASA, bago pa man dumating ang rover, may mga palatandaang ang rehiyong ito ay dating konektado sa isang sinaunang lawa. Mula sa orbit, makikita ang mga hugis na kahawig ng mga delta na nabubuo kapag ang ilog ay umaagos papasok sa mas malaking anyong tubig. Sa Earth, ang mga ganitong lugar ay madalas na nagtatago ng mga sediment na nagsisilbing natural na archive ng nakaraan. Kaya noong dumating ang Perseverance rover noong 2021, isa sa mga pangunahing layunin nito ay pag-aralan ang mga sinaunang batong maaaring nagpreserba ng kasaysayan ng tubig sa Mars. Ngunit hindi ganon kadali ang misyon. Sa pagitan ng rover at ng mga target nitong bato ay naroon ang malalawak na buhanginan ng Jezero. At sa Mars, ang buhangin ay maaaring maging kasing delikado ng bangin. Natatandaan pa ng maraming scientist ang nangyari sa Spirit rover noong 2009 nang tuluyan itong maipit sa malambot na lupa at hindi na muling nakagalaw. Ayaw nilang maulit yon. Kaya bago sumulong ang Perseverance, ipinadala muna ang maliit nitong kasamang helicopter, ang Ingenuity. Sa kasaysayan ng space exploration, ito ang unang sasakyang lumipad sa himpapawid ng ibang planeta. Habang mabagal na gumagalaw ang Perseverance sa ibabaw ng lupa, lumilipad naman ang Ingenuity sa ibabaw ng mga buhanginan upang maghanap ng mas ligtas na ruta. Para itong aerial scout na nangunguna sa isang expedition team. Ang impormasyong nakolekta nito ang tumulong upang matagumpay na makarating ang rover sa mga batong matagal nang gustong suriin ng mga scientist. At doon nagsimulang lumitaw ang isa pang sorpresa. Noong una, inaasahan ng mga researcher na karamihan sa mga bato sa lugar ay nabuo mula sa mga sediment na naipon sa ilalim ng tubig sa loob ng mahabang panahon. Ngunit nang makakuha ng mga sample ang Perseverance, iba ang lumabas sa resulta. Marami sa mga bato ay may pinagmulan sa sinaunang volcanic activity. Ibig sabihin, bago pa man mabuo ang lawa sa Jezero, may panahon na aktibo ang geology ng rehiyon. May init, may magma. May mga prosesong humubog sa kapaligiran ng crater bago pa ito mapuno ng tubig. Sa unang tingin parang masamang balita ito para sa paghahanap ng buhay. Pagkatapos ng lahat, mahirap isipin ang mga organismo na nabubuhay sa gitna ng umaapoy na magma. Pero habang mas sinusuri ang mga sample, mas nagiging malinaw ang isang mahalagang detalye. Ang mga volcanic rock na ito ay nagpapakita rin ng mga bakas ng pakikipag-ugnayan sa tubig. May mga pagbabago sa kanilang komposisyon na karaniwang nangyayari kapag matagal silang nalalantad sa likido. Sa madaling salita, may ebidensyang nauna ang mga volcanic process at kalaunan ay dumating ang tubig. Napakahalaga ng pagkakasunod-sunod na ito dahil kapag ang tubig ay nakisalamuha sa mga mineral-rich volcanic rocks, nabubuo ang ilan sa mga pinakaangkop na kapaligiran para sa komplikadong chemistry na nauugnay sa buhay. Sa Earth, maraming microorganism ang nabubuhay sa mga lugar kung saan nagsasama ang tubig at mga mineral mula sa ilalim ng lupa. Hindi ito patunay na ganun din ang nangyari sa Mars. Ngunit ipinapakita nitong mayroon noon ang ilan sa mga pangunahing sangkap na kailangan para mangyari iyon. Habang dumarami ang sample na kinokolekta ng Perseverance, mas lumalawak din ang pananaw ng mga scientist tungkol sa sinaunang Mars. Hindi na lamang ito kwento ng mga ilog at maliliit na lawa. Unti-unti nang lumilitaw ang posibilidad ng mas malalaking anyong tubig. Posibleng mga lawa na tumagal ng napakahabang panahon. At marahil ayon sa ilang pag-aaral, maging mga sinaunang karagatan. Ito ang susunod na malaking yugto ng misteryo. Dahil kung may malawak na karagatan noon sa Mars, malaking pagbabago iyon sa paghahanap ng sinaunang buhay. Sa Earth, ang mga baybayin at mababaw na bahagi ng dagat ay ilan sa mga pinakaaktibong lugar pagdating sa chemistry ng buhay. Dito naiipon ng iba't ibang mineral. Dito nagkakaroon ng paulit-ulit na interaksyon ang tubig, init at iba't ibang chemical. At dito rin matatagpuan ng ilan sa mga pinakamayamang ecosystem sa ating planeta. Kaya kung may katulad na kapaligiran noon sa Mars, maaring may mga lugar doon na mas mataas ang posibilidad na nagkaroon ng simpleng microbial life. Sa nakalipas na mga taon, nadagdagan pa ang interes sa ideyang ito dahil sa mga bagong datos mula sa iba't ibang Mars missions. Kabilang dito ang mga obserbasyon mula sa Chinese Tianwen-1 mission na nagbigay ng karagdagang impormasyon tungkol sa mga rehiyong pinaniniwala ang dating nasa gilid ng sinaunang karagatan.
Bagamat wala pang direktang ebidensya ng buhay, ang mga natuklasang geological features ay patuloy na nagtutulak sa mga scientists na seryosohin ang posibilidad na minsang mas basa at mas buhay ang Mars kaysa sa matagal nating inaakala. At kung tama ang mga hinalang ito, maaring ang pinakamahalagang ebidensya ay hindi matatagpuan sa ibabaw ng planeta. Maaring nakatago pa rin ito sa ilalim ng bilyon-bilyong taon ng alikabok, bato at panahon. Naghihintay lamang na matagpuan ng susunod na henerasyon ng mga explorer. Kung may isang lugar sa Mars na parang sinadyang piliin para hanapin ang bakas ng sinaunang karagatan, iyon ay ang Utopia Planitia. Sa unang tingin, isa lang itong malawak at tahimik na kapatagan sa hilagang bahagi ng Mars. Pero sa ilalim ng alikabok nito, posibleng nakatago ang isa sa pinakamalalaking clue tungkol sa nakaraan ng planeta. Ayon sa NASA, natuklasan noon ng Mars Reconnaissance Orbiter na may malaking deposito ng yelo sa ilalim ng bahagi ng Utopia Planitia, halos kasing dami ng tubig sa Lake Superior kung tutunawin. Kaya nang dumating ang Chinese mission na Tianwen-1 sa Mars noong 2021, hindi ordinaryong landing site ang pinili nito. Ito ay rehiyong matagal nang pinaghihinalaang konektado sa sinaunang tubig. Kasama sa misyon ang Zhurong rover, isang solar-powered rover na ipinadala ng China upang pag-aralan ng lupa, klima, ilalim ng surface, at posibilidad na minsang naging habitable ang lugar. Ayon sa Reuters, nang makapasok ang Tianwen-1 sa orbit ng Mars noong February 10, 2021, ito ang unang independent interplanetary mission ng China. At nang matagumpay na ma-deploy ang Zhurong sa surface ng Mars, naging pangalawang bansa ang China pagkatapos ng United States na nakapagpaandar ng rover sa pulang planeta. Pero ang mas mahalaga sa siyensya ay hindi lamang ang historical achievement, kundi ang nakita ng rover sa ilalim ng lupa. Hindi kasi sapat na tingnan lang ang surface ng Mars. Sa loob ng bilyon-bilyong taon, natabunan na ng dust, buhangin at volcanic material ang maraming sinaunang features ng planeta. Kaya kung may dating shoreline, dating beach o dating gilid ng karagatan, posibleng hindi na ito halata sa ibabaw. Dito naging mahalaga ang radar ng Zhurong. Gumamit ito ng ground-penetrating radar para magpadala ng radio waves sa ilalim ng lupa. Kapag tumama ang signal sa magkaibang klase ng material, bumabalik ito sa rover at nagbibigay ng larawan ng mga layer na nakatago sa ilalim. Parang ultrasound ng planeta. Hindi nito direktang nakikita ang tubig. Pero kaya nitong makita ang hugis, ayos at pagkakapatong-patong ng mga lupa at bato sa ilalim ng Martian surface. At doon lumitaw ang kakaibang pattern. Ayon sa mga pag-aaral na inilathala ng mga researcher, nakakita ang Zhurong ng mga nakabaong layer na nakahilig sa iisang direksyon. Hindi random ang itsura, hindi kalat-kalat, hindi parang ordinaryong buhangin na itinambak lang ng hangin. Ang pattern ay mas kahawig ng mga sediment layer na nabubuo sa coastal environment sa Earth, lalo na sa bahagi ng beach na paulit-ulit na naaabot ng alon at tubig. Sa madaling salita, posibleng may dating baybayin sa lugar na iyon. Hindi ito nangangahulugang may nakita ng direktang fossil o buhay. Pero kung tama ang interpretasyon ng mga scientists, napakalaki ng ibig sabihin nito. Dahil ang beach o shoreline ay hindi nabubuo sa isang iglap. Kailangan nito ng tubig na nanatili sa isang lugar. Kailangan ng sediment na dinadala ng ilog o umaagos na tubig. Kailangan ng paulit-ulit na galaw ng alon, hangin at pagbabago ng water level. Ibig sabihin kung shoreline nga ang nakita sa ilalim ng Utopia Planitia, maaring hindi simpleng baha lang ang nangyari noon sa Mars. Maaring mayroon itong mas matagal, mas stable at mas dynamic na anyong tubig. Posibleng isang sinaunang dagat o bahagi ng mas malawak na karagatan. Sa Earth, ang mga baybayin ay napakahalaga sa buhay. Dito nagtatagpo ang tubig, lupa, minerals, init at energy. Dito naiipon ang mga organic molecules. Dito rin maaring mangyari ang mga chemical reaction na kailangan para mabuo ang mas komplikadong compounds. Kaya para sa mga astrobiologists, ang posibleng ancient shoreline sa Mars ay hindi lang magandang geological discovery. Ito ay potential target sa paghahanap ng sinaunang microbial life. Pero kailangan pa ring maging maingat. Hindi pa ito final proof na may ocean nga sa Mars. May debate pa rin sa scientific community kung gaano kalawak ang tubig noon sa planeta, gaano ito katagal na natili, at kung ang mga feature na nakikita ngayon ay talagang gawa ng waves at tides. May mga alternatibong paliwanag tulad ng dunes, lava flows o ibang geological process. Pero ayon sa mga researcher na nagsuri sa Zhurong data, mas tugma raw ang pattern sa coastal deposits kaysa sa ibang explanation. Dahil ang mga layer ay nakahilig sa iisang direksyon at may ayos na kahawig ng mga beach deposits sa Earth.
Kung totoo ito, mas nagiging malinaw ang lumang larawan ng Mars. Hindi lamang ito planeta na minsang may ilog. Hindi lamang ito planeta na minsang may lawa sa mga crater. Posibleng mayroon itong mga baybayin, mababaw na dagat, at mga lugar na hinampas ng alon sa loob ng mahabang panahon. At habang mas lumalalim ang pag-aaral, mas nagiging kakaiba ang kwento. Ang Mars na nakikita natin ngayon ay tahimik, malamig at tuyong-tuyo. Pero sa ilalim ng pulang alikabok nito, may mga nakabaong layer na parang mga pahina ng lumang aklat. At bawat layer ay may sinasabing mensahe. Na minsan, ang planetang ito ay maaring may tubig na gumagalaw, may mga dalampasigan, may mga lugar na maaring naging tahanan ng chemistry na kailangan para sa buhay. At kung may naiwang bakas ng buhay doon, maaring hindi ito naghihintay sa ibabaw. Maaring nasa ilalim ito ng lupa, nakatago sa pagitan ng mga sinaunang bato, sa lugar kung saan minsang humahampas ang alon ng isang karagatang matagal nang nawala. Sa dami ng ebidensyang nakolekta ng iba't ibang rover, parang malinaw na sana ang kwento. May mga sinaunang ilog, may mga lawa, may mga mineral na nabubuo lamang kapag may tubig, at mayroon pang mga posibleng sinaunang baybayin na natuklasan sa ilalim ng Martian surface. Pero may isang problema, isang napakalaking problema. Kung talagang napakaraming tubig noon sa Mars, bakit hindi ito dapat posible ayon sa mga kalkulasyon ng mga scientist? Dito pumapasok ang isa sa pinakamalalaking misteryo sa planetary science, ang tinatawag na faint young sun paradox. Ayon sa mga modelo ng stellar evolution, noong humigit kumulang 3.5 billion years ago, mas mahina ang liwanag at init na ibinubuga ng araw kumpara sa kasalukuyan. At dahil mas malayo ang Mars sa araw kaysa sa Earth, mas mahirap ipaliwanag kung paano nanatiling likido ang tubig sa ibabaw nito. Sa simpleng salita, parang hindi sapat ang init para magkaroon ng mga lawa at karagatan. Pero kung ganoon, bakit napakaraming ebidensyang nagsasabing mayroon ngang tubig? Iyan ang palaisipang sinusubukang sagutin ng mga researcher sa loob ng maraming dekada. May ilang pangunahing ideya na patuloy na pinag-aaralan. Ang unang posibilidad ay mas makapal noon ang atmosphere ng Mars. Kung ang sinaunang Mars ay may mas maraming greenhouse gases, maaring nakulong ng atmosphere ang sapat na init upang mapanatiling likido ang tubig sa loob ng mahabang panahon. Sa Earth, ganito rin ang prinsipyo kung bakit nananatiling sapat ang init ng ating planeta para suportahan ang buhay. Pero may problema rin ang teoryang ito. Ayon sa maraming climate simulations, hindi sapat ang carbon dioxide lamang upang maabot ang antas ng pag-init na kailangan upang ipaliwanag ang lahat ng nakikitang ebidensya ng tubig. Kaya may mga scientist na naghahanap pa ng ibang posibleng kombinasyon ng gases na maaring tumulong noon sa pag-init ng Mars. May isa pang paliwanag, posibleng hindi tuloy-tuloy ang mainit na klima. Sa halip, maaring dumaan ang Mars sa serye ng maiikling panahon ng pag-init. Halimbawa, kapag may malalaking volcanic eruption o malalakas na asteroid impact, maaring pansamantalang tumaas ang temperatura, matutunaw ang yelo, aagos ang tubig, at mabubuo ang ilan sa mga geological features na nakikita natin ngayon. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin sigurado ang mga scientist kung sapat ang mga panandaliang warming events na yun upang maipaliwanag ang lawak ng erosyon at sediment deposits sa planeta. Mayroon ding ikatlong posibilidad na sa malaking bahagi ng kasaysayan nito, isang nagyelong mundo ang Mars, isang planetang dominado ng snow at ice, at paminsan-minsan lamang nagkakaroon ng mga kondisyon na sapat upang magdulot ng pagkatunaw. Sa modelong ito, hindi permanenteng mainit ang Mars. Sa halip, nagkakaroon lamang ng mga yugto kung kailan muling dumadaloy ang tubig bago ito muling magyelo. Sa ngayon, wala pang teoryang kayang sagutin ng buo ang lahat ng tanong. At iyan ang dahilan kung bakit patuloy pa ring pinag-aaralan ang bawat bagong sample at bawat bagong datos mula sa Mars. Mas lalong naging interesante ang usapan matapos mailathala ang ilang bagong pagsusuri sa mga bato at clay deposits na pinag-aralan ng Perseverance rover. May mga indikasyong ang ilang geological formations ay maaaring nabuo sa presensya ng matagal at paulit-ulit na pag-ulan. Kung mapapatunayan pa ito ng mga susunod na pag-aaral, maaaring makatulong ito sa pag-unawa kung gaano kabasa ang sinaunang Mars. Pero sa siyensya, hindi sapat ang isang pirasong ebidensya. Kailangan ng mas maraming datos, mas maraming sample, at mas maraming pagsusuri. Kaya naman napakahalaga ng mga batong kasalukuyang kinokolekta ng Perseverance. Ang bawat sample tube ay parang kapsula ng panahon. Naglalaman ito ng impormasyon tungkol sa klima, tubig at geological history ng Mars na hindi kayang malaman sa pamamagitan lamang ng mga larawan. Sa loob ng maraming taon,
Plano ng NASA at mga partner nitong ahensya na maibalik sa Earth ang ilan sa mga sample na ito para sa mas detalyadong laboratory analysis. Ngunit gaya ng maraming malalaking space projects, nakaranas din ang programang ito ng iba't ibang hamon sa budget, gastos at schedule. Kaya hanggang ngayon marami pa ring mahahalagang sample ang nananatili sa ibabaw ng Mars. Milyon-milyong kilometro ang layo mula sa mga laboratoryong kayang magsuri sa mga ito ng mas detalyado. Samantala, natapos na rin ang aktibong operasyon ng Jurong rover matapos itong huminto sa komunikasyon makalipas ang mahigit 1 taon ng data collection. Bagamat hindi na ito muling nagising, malaki na ang naiambag nito sa ating pag-unawa sa sinaunang kasaysayan ng Mars. At habang lumalawak ang koleksyon ng ebidensya mula sa Opportunity, Perseverance, Jurong at iba pang misyon, isang larawan ng unti-unting nabubuo. Hindi natin tinitingnan ang isang planetang palaging tuyong disyerto. Sa halip, maaaring tinitingnan natin ang labi ng isang mundong minsang may mga ilog, lawa at marahil ay malalawak na dagat. Isang mundong nagbago ng husto sa paglipas ng bilyon-bilyong taon. Ang pinakamalaking tanong ngayon ay hindi na kung may tubig noon sa Mars, kundi kung ano ang nangyari rito. Saan napunta ang napakaraming tubig? Bakit nawala ang kapaligirang maaaring sumuporta sa likidong tubig? At higit sa lahat, kung may nabuong buhay sa mga sinaunang baybayin, lawa o ilalim ng lupa ng Mars, mayroon pa kayang bakas nito na naghihintay lamang na matagpuan ng susunod na henerasyon ng mga explorer? Sa ngayon, wala pa tayong tiyak na sagot. Pero sa bawat bagong rover, bawat bagong sample at bawat bagong misyon, mas lumalapit tayo sa posibilidad na masagot ang isa sa pinakamalalaking misteryo sa buong solar system.